ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:09 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Yen bantayan, yen sunod, yen tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Sabado, June 14, 2025. Ako ang inyo tagbalita kada Sabado, Hope Torrechante, kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaron sa mga headlines. 20 pesos nga rice mabakal na sa mga minimum wage earners sa Iloilo City. IPPO nakahanda sa pagbukas ng klase sa June 16. Mabugat nga mga trapiko lauman sa Lunes kadungan sang opening of classes ICTTMO hugot nga magabantay sang trapiko sa mga lugar malapit sa mga bulutuan. Masangkad nga operasyon kontra kolorum nga tricycle lauman sa syudad sang Iloilo suno sa ICTTMO. Dako nga AI Festival lauman sa Iloilo City sa bulan sang Agosto. Mga IDP sa La Carlota City makapauli na sa ilang mga puluyan matapos ang masobra 6 ka bulan. Kag sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas News. Nagsugod ng pagbaligya sang 20 pesos nga bugas sang Iloilo City subong nga Biyernes, June 13. Ang benteng bigas meron na project ginlunsar sa mga regional office ng Department of Agriculture, National Food Authority kag Department of Labor and Employment para sa mga minimum wage earners sa Western Visayas. Target sang dole nga mabuligan ang 4,500 ka empleyado halin sa 33 ka kumpanya sa Western Visayas. Ang kada mamumugon mahimo magbakal sang tubtob na 10 ka kilo sang barato nga bugas kada bulan. Radyo Pilipinas News. IPPO nakahanda na sa pagpatuman sang security measures sa pagbukas sang klase sa June 16. Ang detalye sang balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas Report. Nakahanda na ang Ilonggo Cup sa pagpatuman sa masangkad na seguridad sa pagbukas ng klase sa Lunes, Hunyo 16, tuwing 2025. Suno kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Roland Bulalakaw, ang tanan ng police unit sa probinsya ang may koordinasyon sa mga eskwelahan ng local government units. Ang kolaborasyon ginarakipan sa pagpahamtang sa traffic enforcer sa magmando sang trapiko kag pag-deploy sa mga barangay tanod kag force multipliers para magbulig sa pagbantay. Ginmatuan man sa IPPO ang mga police units nga magpatigayon sa pagpatrolya sa vicinity sa mga eskwelahan, transport terminals kag mga strategic na lugar. Magapahamtang man sa Police Assistance Desk para sa madasig nga pagresponde kung may kinahanglan sang bulig ang pumuluyo. Suporta kag kooperasyon ang panawagan sa IPPO sa publiko
para sa matawhay nga pagbukas ng klase sa Hunyo 16, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, lauman ang moderate to heavy traffic sa Lunes nga adlaw, June 16, kasunod sang pag-umpisa sang klase sa pampubliko nga bulutuan sa syudad sang Iloilo. Handa na ang mga katapos sang Iloilo City Traffic Transportation Management Office sa ilang nga deployment, partikular sa mga areas nga malapit sa bulutuan, suno kay ICTTMO Head Retired Colonel Uldarico Garbanzos sa interview sang Iloilo Morning Program sang Radyo Pilipinas. Lakip man sa pagtutukan sa mga enforcer, dugang sini ang mga transport terminals nga ginalauman nga magadagsa ang pasahero halin sa probinsya. Magapakig-angot man ang ICTTMO sa mga transport cooperatives agod nga mapasiguro ang pagbiyahe sang ila tanan nga mga units labi na sa peak hours agod nga makaakomodar sang kadamuan nga pasahero. Ugot gyapon ang nga ipatuman ang car pass system sa bahin naman sang First Town Jeepney kasunod sang napasad nga kasugtanan sa syudad sa Transport Association. Pangabay sang ICTTMO sa mga motorista mangin responsable, mangin defensive driver, kag importante sa tanan magbalon sang malaba nga presensya sa mga dalanon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapahanumdum ang Department of Trade and Industry Western Visayas sa tanan nga nagapamakala sang school items nga mag-check sang label. Sa pagbakal sang pad paper, i-check ang numero sang panid, klase sang papel, brand name o kon trademark, pati na ang pangalan kag address sang manufacturer. Sa lapis, pangitaon ang brand name o kon trademark, hardness symbol 1, 2, 3, kag pungsod kung sa diin ginubra. Sa crayon, magluwas sa mga nasambit nga mga detalye, importante nga mag-check kung may nakasulat nga non-toxic nga nagapahayag nga ini ang nakapasar sa ginapahanugutan nga toxicity level sang Food and Drug Administration. Ang panugyan sang DTI sa publiko, likawan ang rush kag magpamakal sang temprano, mag-check kung may promo o kung diskwento, kagamiton ang ginpagwa nga price guide agud nga mangin wais sa pagpamakal sang school items. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang ginalauman ang malapit na lang nga pagpanumbalik sa full face-to-face classes sa tanan nga bulutuan sa La Carlota City. Inibangod subong nga sang Biyernes, June 13, ginpanugutan na nga makauli sa ila mga puloy-an ang mga internally displaced persons halin sa mga areas sa gwa sang 6 km permanent danger zone, kasunod man sang panawagon agud nga makabalik na sa normal ang operasyon sa mga bulutuan nga nagserbe nga mga evacuation center sa sulod sang 6 ka bulan. Ang paggamit sang evacuation center sang La Carlota South Elementary School 2, La Carlota North Elementary School kag La Carlota City College Cubay Campus sang malawig nga tion nagresulta sang paglimita sang face-to-face classes sa mga estudyante sa duha lang ka adlaw kada semana. Sa interview sang Radyo Pilipinas kay La Carlota City Schools Division Superintendent Dr. Ermi Miranda, ginpabutyag sini nga sa pihak nga nahangpan niya ang sitwasyon sa mga apektado nga residente. Importante man nga matutukan ang pagtuon sa mga estudyante, ilabi na sa mga madamo na ang natumod nga may problema sa pila ka kompetensi. Nagapati si Dr. Miranda nga sa manginlihok sang lokal nga panguluhan, natagan sila sang oportunidad nga masolusyonan ang pila ka gap sa pagtuon sa mga estudyante. Sa karon, handa na ang Schools Division Office sang La Carlota City para sa liwat nga pagbukas sang klase sang Lunes, June 16. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masangkad nga operasyon kontra kolorom nga tricycle lauman sa syudad sang Iloilo City suno sa ICTTMO. Ang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Ginauman na masangkan nga operasyon matok sa mga kolorong na tricycle nga nagabiyahe sa mga dalanon sa syudad sang Iloilo. Ginpaantaman sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office sa mga operators ng tricycle na maghingagaw sa pagproseso sa ilang prangkisa agad mangin lehitimo ang ilang pagbiyahe. Sa Hunyo 18, suno kay Retired Colonel Alderico Garbanzos ay sa CTMO head ang deadline sa mga operators ng tricycle sa pag-apply sa prangkisa. Sa diin sila ang ginapuligan sang palatapan kaupod ang LTO. Santo sa ginaward nga prangkisa sa syudad, masobra sa 2,000 ang intalana na tricycle franchise nagintungod sa ruta sakop sang LPTRP kagini ang inbuksan sa mga aplikante. Sunod nga i-review naman sang ICTTMO dugang Panigarbansos ang numero naman sa mga e-trike kag tricycle nga nagabiyahe sa syudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Jinel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Matapos ang masobra 6 ka bulan, makapauli na sa ilang mga puluyan ang kinatos ka internally displaced person sa La Carlota City nga nagapuyo sa guwas ng 6 km permanent danger zone sa Bulkang Canlaon. Sugod sang Biyernes, ginpanugutan sang lokal nga panguluhan ang mga luyag magpauli sa kasunod man sang ila pangabay nga makabalik na sa normal ang ila pangabuhi pati na ang operasyon sa mga blutuan nga nagserbe nga evacuation center sa malawig nga tion. Ginabanta 257 ka pamilya o kon 890 individuals gikan sa barangay Yubo kag Araal ang makapauli na sa ila mga balay sugod Biyernes kun ila gustuhon. Samtang 62 ka pamilya o kon 226 individual gikan sa Sitio Gintubnan, Barangay Araal nga sakop sa 6 km permanent danger zone ang isaylo sa City Evacuation Center para masigurado gihapon ng ila nga safety. Ginpasalig naman ni Mayor Rex Salandoon nga ila ginaobra ang tanan nga tikang para matigayon ang matawhay nga transition sa mga IDPs kag estudyante kag mga tagan gihapon sang bulig ang mga apektado nga pamilya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bayin, 77 ka job seeker sa Kalayaan Job Fair sang Dole 6 hired on the spot. Ang detalye sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May 77 ka job seeker ang hard on the spot sa ginhiwat nga Kalayaan Job Fair sa Department of Labor and Employment Region 6 kadungan sang pagsaulog sa ika-127 nga Philippine Independence Day sang June 12. Sa datos ng Dole 6 sa masobra 2,000 nga nag-apply sang ubra, 77 ang hard on the spot kag may 170 naman ang near hard. Sa 77 nga hard on the spot pila sa ila ang na-hire bilang branch personnel, cashier, loan specialist, pharmacy assistant, nurse, treasury assistant, unit head kag bilang interns. Madumduman nga may masobra 10,000 nga obra ang gintanyag sa mga lokal kag overseas nga kumpanya sa Kalayaan Job Fair sa SM City, Bacolod. Samtang may 158 naman ka job seeker ang nag-avail sang serbisyo sa mga ahensya sang gobyerno kapareho sang National Bureau of Investigation, Social Security System, PhilHealth, Professional Regulation Commission, Philippine Statistics Authority kag iban pa. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga pangduha-duha kag kakulba sa paggamit sang artificial intelligence ukon AI tinguhaan nga lubadon sa iwaton nga AI Festival sa Agosto. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpahayag ni Engineer Rowen Hilonga, Regional Director sa Department of Science and Technology Region 6, nga kabahin na sang kabuhi isang tao ang artificial intelligence. Apang aminadong regional office nga madamo pa sa gihapon ang nagakatublag na kulbaan uko nagaduwa-duwa sa paggamit sang artificial intelligence. Sa Agosto sini nga tuig, hiwaton sa Iloilo City ang AI Festival, isa ka dako nga pasundayag sang artificial intelligence sa Kabisayan nakatundan. Suno kay Hilongga, tinguhaan nila nga lubadon ng mga pangduwa-duwa sa mga pumuluyo sa paggamit sang AI pinaagi sa pagbukas sang diskurso tuhoy sa teknolohiya, paghatag sang husto nga edukasyon
kag pagpakita sa mga aktwal nga benepisyo kag igkasarang sang AI sa personal kag professional nga pangabuhi sang tao. Para lubos nga mahangpan ang dynamics ng artificial intelligence, may mga serye sa aktibidad nga lauman sa festival. Lakip na diri ang AI Hackathon nga buksan sa mga pamatan-on sa nagkalain-laing nga rehiyon sa pungsod. Sa amo nga paindis-indis magahuman sang solusyon kag inobasyon ang mga grupo sang kabataan agud sabton ang mga naglain-laing nga problema o concern. Kung palaron ang solusyon sarang man nga i-develop sang DOST-6 agud mapuslan o kung mapagwa sa merkado. Pangunahan naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo ang AI exhibition sa diin ang mga kumpanya na nakadevelop sa mga AI technologies ang pag-aimbitaron sa syudad sang Iloilo agud nga makapasundayag kag makademo sa mga Ilonggo. Samtang tutukan naman sa Cine AI ang paggamit sang AI agud buligan innovate ang creative industry. Siling Hilongga ang mga maistoryahan kag matukiban, ang ilan naman isulod sa Regional AI Action Plan na sa karon rehiyon sa pa lamang ang may-ara. So far, we are still the only region that came up with our Artificial Intelligence Action Plan. And this activity is actually part of that plan. So we would like to really have this festival, this conference, in order to highlight the critical importance of AI, not only in certain sectors, but in all dimensions of our personal and professional lives. Si Engineer Rowan Hilongga, Regional Director ng DOST Region 6. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isa ka Memorandum of Agreement ang ginpirmahan sa tunga sang Philippine Coast Guard Western Visayas sa pagpanguna ni Commodore Philip Soria kag si DYLL Radio Pilipinas Iloilo Acting Station Manager Elena Pabiona para sa paglunsar sang We Share Kwentuhang Coast Guard radio program. Suno kay PCG Western Visayas Commander Philip Soria, katuyuan sang partnership nga pasangkaron ng ila Information Dissemination Campaign na tuhoy sa maritime safety and environmental protection sa radio program igadulong ang PCG Western Visayas at Radyo Pilipinas Iloilo ang mga updates, public service announcement kag mga programa sa maritime safety kag disaster preparedness. Ginaabi-abi naman ni DYLL Radyo Pilipinas Iloilo Acting Station Manager Elena Pabiona ang partnership kag iya ginpasiguro ang bug-os nga suporta agud mapahibalo sa mga pumuluyo ang nagkalain-laing nga programa kag proyekto sang PCG. Ang We Share Kwentuhang Coast Guard magapalayag sa Radyo Pilipinas Iloilo kada una nga Miyerkules ang kada bulan alas 5 sang hapon tubtob alas 6 sa gabi. Magluwas sa Radyo Pilipinas Iloilo, nagpartner man ang PCG Western Visayas sa local government units sang Oton, Iloilo, kag Iloilo Science and Technology University o kung ISAT-U para pasanyugon pa ang ilang mga programa kag advokasya agud makahatag sang kalidad nga serbisyo sa mga pumuluyo sang Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpakigbahin ang siyam kagatos nga bumuluto kag faculty sang STI West Negros University sa Tourism Talks sang Department of Tourism. Ang aktibidad ginpangunahan mismo ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco. Katuyuan sini nga ipakita sa mga pamatan-on ang tourism degree indi lang career, isa man ka calling agud itibong ang kultura kag mangin positibo nga pagbag-o sa komunidad. Ginbida man sa tourism chief ang mga nalabot sa idalom sa Marcos administration, lakip na ang record high international visitor revenues, mas lawig nga tourist stays, mataas nga tourist spending kag ang pagsako sa domestic travel. Ginpatpat ni Frasco ang papel sang turismo sa paghatag trabaho, pagpaumuad sang komunidad kag pagbulik sa ekonomiya sang pungsod. Nagalaom naman ang DOT nga madala pa sa madamo nga lugar ang tourism talks. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado ang isa ka senior citizen matapos makuhaan sang pusil, bala kag rifle grenade sa ginpatigayon nga raid sa Barangay Toledo, Nabasaklan.
Ang suspect kilala nga si alias Milo, 65 years old, kag residente sang nainambitan nga lugar. Nakumpiska sa suspect ang isa ka unit sang caliber 39 revolver nga loaded sang 3 ka cartridge kag isa ka 40mm rifle grenade. Suno kay Police Regional Office 6 Director Jack Wangki, gindayaw siniyang masangkad nga kampanya sa Aklan Provincial Police Office batot sa loose firearms. Ang madinalag-on nga operasyon nagapakita sang determinasyon sang kapulisan nga arestohon ang mga nagahupot sang illegal nga armas kag pasabton sa layi. Ginpaandaman naman ni Wangki ang mga tag-iya sang undocumented firearms nga i-deposit ukon i-surrender ini sa pinakamalapit nga estasyon sang pulis agod nga makalikaw sa kaso. Ang suspect magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa katapusan nga balita sa mga dalago nga project may ara gid sang dako nga bulig ang multi-partite monitoring team nga gintukod sang NIA bilang partner ginpahayag ni Engineer Jonel Bores, Regional Manager sang NIA 6 sa usapang agrikultura. Gina-involve gid ang mga stakeholders halin sa pag-umpisa sa mga proyekto upod sa LGU para sa program implementation. May mga stakeholders nga nagabantay kag technical personnel man nga nagalantaw sang estado sang proyekto para ma-ensure ang quality control. Dugang pa sini, nakafocus gid ang ahensya sa pagmonitor sang dalago nga big ticket projects halin sa konstruksyon asa sa mangin operasyon sini. Padayon man ang pagkandak sang sinapol, kolaborasyon agud nga makadihon sang proposal kag programa kaupod sa Irrigators Association para maka-avail sila sang proyekto. Ginatagan gid sang kaygayunan ng mga farmers nga makapalabot sang ila suhestyon kag maaktuhan ang ila concern paagi sa ginhiwat nga regular meetings. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas 8:30 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagamuyad ng mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Magpabili nga nakafollow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Kaupod sa engineering team sa studio Alan Defante kag sa transmitter Jones Hotahero. Para sa Bagong Pilipinas, ini si Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.